Takot ang 53 anyos na inang si Tess na may magkasakit sa pamilya. Batid daw niyang dagdag isipin ito, lalo't minsan na rin siyang nawala ng anak taong 2017 dahil sa sakit. Nangangahulugan daw ito ng gastos para mapagaling ang alinman sa miyembro ng pamilyang dadapuan ng karamdaman. Iniisip ko kung saan at paano ko, saan at anong gagawin ko kung pag nadala ko na sila sa ospital. Kasi nga, ang gastos, dahil wala namang kaming inipon, dahil sa tagal nang may sakit ang aking anak, halos 14 years doon naubos lahat ng pinaghirapan ko. Alam daw ng Department of Health o DOH ang ganitong klaseng suliranin ng ilang pamilya tuwing may magkakasakit sa kanila at bigat na dapat harapin at tuwing may dadalhin sa pagamutan. Kung emergency, hindi talaga kailangan hanapan ng bayad kagad. Pero kasi yung mga pasyente na natanggap at i-discharge, kailangan maliwanag kasi doon sa ating batas, yung nasa private room, hindi covered doon ng batas na yon. Ito yung mga nasa ward, wala talagang dapat dahilan na para hindi sila palabasin. Kaya ang pinagtibay na medical assistance sa indigent and financially incapacitated patients o MAIFIP tugon daw sa mga pamilyang walang kakayahang makapagpagamot sa pribado o pampublikong ospital. Kada taon ay ating nire-renew ang ating memorandum of agreement kung saan nakalagay doon na paano makaka-avail ang ating mga pasyente na nadadala sa kanilang mga ospital upang mabigyan naman, lalo na emergency cases, ng tulong pinansyal. 30 na pagamutan ang nakiisa sa programa. Ito na ang ikasiyam na toong pagpapatupad ng proyekto na sinimulan noong 2016. Part of our naman talaga vision is to help people, not only yung nasa upper class but also the lower class, mga indigent people. Ang MAIFIP tulong din sa umiiral na Universal Healthcare Law na kung saan isa sa nagsulong nito ay si Iloilo City Representative Vilma Santos Recto. 74 billion pesos ang inilaang pondo ng national government sa pagpapatupad ng MAIFIP program sa buong bansa. Verna Malaluan, CNA Digital Media and Public Affairs.